Okay na, so testingin muna natin yung accelerator. Kasi tingnan natin kung gaano kabawas yung 65. So 65 na, mag-accelerate tayo. 1 muna. Gear 1. 2. And gear 3. Yun. So makikita na natin yung speed niya mamaya, no? Okay na. Tatakpan na natin siya. Pero lalagyan natin ng tagging. Okay, tapos lalagyan natin siya ng date. Yan. February 1, 2024. So bike, bali magkakabit tayo ng battery. Expect ay 23AH o 6023, no? Kakabit natin Luda. Okay, dito sa ating service. Actually, ito rin yung battery niya. Last year pa. 2 years na yung battery niyan, mahigit. So, paano ba natin napapangalagaan yun? Paano sa akin tumagal yung battery ko ng ganun? Siyempre, tamang pag-charge, yung time ng charge, yung charging nyo, then cool down. Ayun ang pinakamahalaga, no? Kahit palagi kong ginagamit araw-araw, malayo yung pinupuntahan. So, pero naka 2 years and up. So, tanong, sira na ba siya? Hindi pa. Magpapalit lang tayo kasi maintenance ko talaga yung e-bike ko. Bali, hindi pa siya sira. Gagawin ko na lang siya pan-testing kapag mayroon akong kailangan. Kumbaga, parang pwede ko na lang pang ano yan, pang rescue. Ganun ang gagawin ko. Tapos, syempre magkakabit tayo. 23 ampere. Unang-una, yun. Natin na naman ng e-bike ko. Siyempre may pabango tayo. Technician eh. Tatanggalin natin to. Ito lang Wag na to. Kasi para dito yan. So dito. Dito. Apat. So, tatanggalin ko muna. Yan. Yan. Tabi muna natin siya. Gusto ko sana mag 32. Yan. Meron tayo ditong Channing 38 ampere. So hindi nga natin din kasya yan kahit na pwede. Yan, nag-upgrade na rin ako ng controller ko dati. Okay, tapos itong base terminal ko ay pinaghihiwalay-hiwalay ko yung mga wire talaga niyan. Para just in case na may masunog, hindi sila magdikitan. Ganun yan. Okay, tapos ano pang meron? Yan. So, magpapalit na ako ng battery ngayon. Luda rin siya, 6023. So, ipapalit ko ngayon ay 6023 rin. So paano nyo malalaman kung kailan yung manufacturing date ng binili nyong battery? Katulad ito. So nakalagay ay yan,
load 60 volts 2024. Okay, so yung pagkakasunod-sunod ito yung series number. Okay, pare-parehas yan. 2003-13, ayan, ay 2003-19, yan 319 din dito, 319 din yan. So pag nag-iba yan, ibig sabihin yung isa dyan iba, ibig sabihin iba yung isang piraso niyan. So hindi siya nakaset. So pwede nyo kontakin yung supplier nyo, bakit ganon, di ba? Hindi natin alam, pwedeng luma yung isa. Tapos ito naman yung pagkakasunod. Ilan piraso to? 5, di ba? So ganito yan. Ayan, kita nyo ba? 1A3, 2A3, saan na yung 3? Ayun, 3A3. So ang sunod sa 3, 4. Teka lang. Ito. So 4, tapos 5. Okay, ito na titignan nyo. Yung isang, ano to, 1, 2, 3, 4, 5. So, ibig sabihin, 5 pieces. Okay, pag may nagdoble yung 3 dyan, ibig sabihin, ano yan? Pwedeng nilagay yung isa doon, diba? Hindi siya pare-pareha sa set. Pwede kayong magduda. Bakit gano'n? Okay, tapos tetesterin natin yung battery kung goods. Hindi porke bago yan, goods na yun. Kaya nga may warranty, diba? Para yung factory defect. So, kuha ko na tester. So, kuha tayo ng tester. Yan. Naka-automatic na siya. Pero pwede natin set yan sa DC. Yan. So, naka-DC siya ngayon. Check natin. Okay, ganito. Ito yung positive dito. Tapos yung negative dito. Tingnan natin kung may 12 volts. Ay 13.16. 13.16 goods. Uy, pare-parehas. 0.17. 0.16. So goods. Okay. Standby voltage niya is good. So pwede na natin siyang i-insert dito sa e-bike. Okay. Tapos punasan ko lang saglit to. Yan, medyo madumi. Naglalagay kasi ako ng sapin dyan para hindi magasgasan yung yung epoxy nito. May epoxy na kasi ito eh. Matibay na siya. So, syempre, kung kailan lang mabuksan, doon lang lilinisin, aminin niyo yan. Kung kailan lang magpapa-repair, doon lang lilinisin. Yan. Tapos ito, no, okay na, na-series na natin. So bago ko siya takpan ng tuluyan, tetestingin muna natin siya. Okay, so on natin itong breaker. Pero bago natin on yung breaker, commissioning. Nagsabihin ng commissioning, double check yung ginawa mo. Okay, yan. Tignan natin. Commissioning tayo. Nagsabihin, titignan mo kung may maluwag sa kinabit mo. Yan, yun yung proper. Para just in case na may maluwag, dito pa lang, hindi ka pa nakaka-andar, alam mo na. Okay, after commissioning, tingnan natin nga muna yung mga pagka-series natin. Okay, wala namang sinabitan, tama yung pagkakakonekta. Saka tayo mag-on ng breaker. Okay, on na natin yung breaker. Tetestingin natin siya, titingnan natin kung ilan yung stock niya. 65.7 volts. Okay, dahil malayo yung takbuhan natin mamaya, no.
Siguro magdadagdag ako ng charge, pwede naman yun. As long as hindi siya naka-green, okay lang yun. I-charge ko muna siya dahil mamaya malayo ako. O kaya naman titignan ko kung sakaling hindi ko na siya i-charge pero ibabiyahe ko siya, balikan. Malayo pa kasi, papunta pa ako ng Dasma Silang mamaya. So nandito tayo sa GMA Cavite. Okay na, so testingin muna natin yung accelerator. Kasi tingnan natin kung gaano kabawas yung 65. Sa 65 na, mag-accelerate na tayo. 1 muna. Gear 1. 2. And gear 3. Yun. So, makikita na natin yung speed niya mamaya. No? Okay na. Tatakpan na natin siya. Pero lalagyan natin ng tagging. Okay, tapos lalagyan natin siya ng date. Yan. February 1, 2024. So, update ko kayo kung kailan siya hihina, no? Usually kasi hindi pa nahina, nagpapalit na ako ng battery kahit pwede pa siya. Nababawasan na ng konti yung range ko, pinapalitan na natin. So, 2024 siya, no? Ito, yung binili natin battery. Tapos yung dati, tingnan natin kung kailan. Okay, so 2022. So 2024 ngayon, 2022 ko kasi ito in-insert. Diba? 2 years na siya. 2022, then 2024. Ayun, lahat yan. Goods na goods pa yan. Yan, pan-testing ko na lang yan dito. Hindi rin ako lubatin dito. Hindi pa ako dyan lubatin. So, nabawasan na ng konti yung range ko. So, palit na tayo. And 2 years, maintenance ko talaga siya. Papalitan natin. Yan. Yan. Then tatakpan ko na yan. So ganun lang mag-check ng battery, ganun lang mag-insert ng battery. So hindi tayo magpapasiguro, lagi tayo magbo-voltage reading, no? Lagi kong tinuturo yan para di tayo magkamali. Okay, so yun lang mga ka-e-bikes. So thank you.